Halos mapasigaw si Genesia sa tuwa habang papalayo sa condominium building na tinitirhan niya ang taxi na sinasakyan niya. She was free again. Sa loob ng ilang araw ay noon lang uli siya nakahinga ng maluwag. Gulat na napalingon sa kanya ang matandang taxi driver. "Mukhang masayang masaya po kayo, ma'am." "Tama kayo, Manong," sang-ayon niya, pero hindi na niya sinabi ang dahilan. Sa wakas, tapos na rin ang kamiserablehan niya dahil sa parang asong pagbuntot sa kanya ng mga press. Bahala ang mga ito na mag-abang, ngunit walang lalabas na Genesia Almeida roon. Ilang araw nang ginugulo siya ng mga reporters. Naiinis siya sa makukulit na reporters. Kahit saan siya magpunta ay nakasunod ang mga ito. Umuusok na rin ang linya ng telepono niya at ang cellphone niya. Gusto ng mga ito na makakuha ng interview o larawan niya ngayong lugmok siya sa kalungkutan. Gustong malaman ng mga ito kung nagluluksa nga siya dahil sa kataksila ng boyfriend niyang si Inigo. Inigo was a matinee idol. Kahit sang sulok ng bansa ay kilala ito dahil isang magaling na artista. Kilala na rin naman ang pangalan niya bilang isa sa mga batang fashion designers. But she was not a star. Marami ang nagprotesta nang siya ang ligawan ni Inigo at maging girlfriend. Ang gusto ng mga tao ay ang kalab team nitong si Henriette. Ngayon ay buntis na si Henriette at si Inigo ang ama. Kaya gusto ng lahat na magsalita siya, pero ayaw niya. Ano naman ang gusto ng mga ito na gawin niya? Ang mag-iiyak siya sa telebisyon at magwala? Alam naman niyang nagsasaya ang buong Pilipinas dahil ikakasal na ang pinakasikat na love team. Walang makikisimpatya sa kanya. They could all go to hell for all she cared. Pero ayaw siyang tigilan ng mga reporters. Para makalabas ng unit niya ay nagsuot siya ng wig at madilim na sunglasses na makapal ang rim. Saka siya nagsuot ng baduy na damit. Sa ganoon ay walang makakapansin sa kanya. "Miss, nasa Blue Ridge na tayo," pukaw ng taxi driver sa kanya. Sa kanya napansing naroon siya sa harap ng bahay ng kapatid niyang si Jimara. Nagmamadaling iniabot niya ang bayad sa driver. "Keep the change," aniya at maingat na bumaba ng taxi. Lumingalinga muna siya sa paligid. Mabuti na ang sigurado dahil baka nasundan pa rin siya ng press o baka may nag-aabang sa labas ng bahay ng kapatid niya. Nag-doorbell siya habang paranoid na patingin-tingin sa paligid. Maya-maya pa ay lumabas na ang kapatid niya. "Yes, miss?" tanong nito. Bahagyang ibinaba niya ang suot na sunglasses upang makita nito ang mga mata. "Papasukin mo muna ako, ate. Si Jenna ako." Suminghap ito. Marahil ay nagulat sa kakaibang ayos niya. "Jenna? Bakit ganyan ang itsura mo?" "Mamaya ka na magtanong, ate. Papasukin mo muna ako bago pa may makakilala sa akin," aniya habang pasimpleng sumulyap sa paligid. Binuksan nito ang gate at pinapasok siya. Pagdating niya sa sala ay pabagsak na umupo siya sa sofa. "Akala nila hindi ko sila matatakasan?" Nakangising sabi niya at saka tinanggal ang suot na wig. "Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ganyan ba ang itsura mo? Saan ka nanggaling? Akala ko ba wala ka sa Pilipinas?" tanong ng kapatid niya. Nasa kusina ito, naghahanda ng inumin. "Hindi kita makontak sa telepono o sa cellphone mo, ni hindi ka man lang nagpasabi kung nasan ka." "Wala akong katahimikan, ayaw tumigil ang cellphone at telepono ko sa pag-ring. Paano ako makakalayo kung nakapaligid ang mga reporters na yun sa akin? Mula nang mabalita ang paghihiwalay namin ni Inigo, hindi na ako nakapaglakad sa labas ng walang reporter na nakasunod sa akin." Iniabot nito sa kanya ang isang baso ng juice bago umupo sa sofa sa tapat niya. "Mabuti naman at nakatakas ka." Tumayo siya at umikot sa harap nito na parang model. "Sa palagay mo ba, makikilala nila ako sa ayos kong ito? Lalo na at nakawig pa ako," pagmamalaki niya. "Sa ngayon, nakatakas ka. Paano sa susunod?" tanong nito.
Kung nakinig ka sana sa akin noon na walang mangyayari na sa relasyon niyo ni Inigo na yon, hindi ka sana magkakaganito. Dalawa lang silang magkapatid. Parehong nasa ibang bansa ang mga magulang nila. Gusto sana silang ipetisyon ng mga ito, ngunit maganda na ang career nila sa Pilipinas. Isang photographer, writer sa isang internet company ang ate niya. Namamayagpag naman siya sa mundo ng fashion. Ilang buwan na lang ay kakasal na ito sa nobyong si Roy na isang henyo sa computer. Silang magkapatid lang ang laging nagdadamayan. Pero kahit na may ate siya, mas gusto pa rin niyang maging independent. Noong nasa fashion school pa siya, nakaya niyang tustusan ang sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang junior designer. Nang manalo siya sa isang fashion competition, ay unti-unti na rin siyang nagkapangalan. Naitirik niya ang mga mata na magsimula ito sa paninermon. Oo na, naniniwala na kung dapat akong makinig sa nakakatanda sa akin. Wala naman talagang buting naidulot sa iyo ang Inigo na yun. Puro yabang lang ang alam. Kita mo na, naging faithful ba sa iyo yon? Hindi. Kung bakit sinagot mo pa rin? Paninisi nito. He's the most well-dressed among my suitors. She fell in love with Inigo's fashion sense. Hindi ito badoy tulad ng ibang lalaki. Kahit anong damit, kahit basahan, ay kayang dalhin ito. At sino ba naman ang hindi maa-attract sa isa sa pinakasikat na artista sa bansa? Their relationship was like you and me against the world. Halos lahat ay tutol sa relasyon nila. She experienced being mobbed by his fans. Salot sa love team ni na Inigo at Henriette. Ngayong magpapakasal ng mga ito, marahil ay masaya na ang lahat. Maliban sa kanya na hanggang ngayon ay ayaw pa ring tantanan ng mga chismis. At dahil na-inlove ka sa galing niyang magdala ng damit at magandang ngiti, ano na ang mangyayari sa iyo ngayon? Saan ka pupunta? Patuloy pa rin sa paninermon ng kanyang ate. Tumabi siya rito at saka yumakap. Dito na lang ako sa bahay mo, ate, habang hindi pa ako tinatantanan ng mga press na yun. Hindi pwede. Baka masundan ka pa rin nila rito. Saka aalis din ako sa isang araw dahil dadalawin namin ang mami ni Roy sa States. Kasama namin si Lola Ines. Si Lola Ines ay lola ni Roy. Lumabi siya. Dadalawin mo pala ang future mother-in-law mo. Hindi niya maiwasang mainggit dito. Kahit hindi sikat ang boyfriend nitong si Roy, ideal naman ang relasyon ng mga ito. At alam niyang hindi ito pagtataksila ng nobyo. Hindi katulad niya, hindi lang si Henriette ang naging karibal niya. Kasama pa ang mga fans ng mga ito. I get an idea! Kapag kuwan ay sabi ng ate niya. Bakit hindi ka na lang pumunta sa bahay ni na Roy, sa Sagada? Walang tao ron ngayon. Sagada? Yes, Sagada. Clean, fresh air, lots of pine trees, magagandang tanawin, at saka walang masyadong tao roon. Malayo sa civilization, almost 300 kilometers away from the nearest city. Half a day travel from Manila. Hinawakan niya ang sentido. Hindi mo ako mapapapunta sa isang lugar na walang bar, walang mall, walang sinihan, at nakabahag ang mga tao. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko na magbabakasyon kasama ang mga taong bundok. What if they skin me alive? Genesia! Saway nito sa kanya. They are nice. Nicer than the people you meet in your circle. Sibilisado ang mga tao roon. May cable TV roon at hindi na sila nakabahag. I saw the pictures you took during their celebration. They wear their ethnic costumes. Nakabahag pa rin sila. Only during celebrations and festivities. Depensa nito. Humalukip-kip siya. Basta, mas gusto ko pa rin magbakasyon sa Boracay o kaya sa ibang klase na resort sa ibang bansa. Sa airport pa lang, hahabulin ka na ng press. Tingnan natin kung makaalis ka ng buhay. At kahit makatakas ka pa, posibleng may makita kang kakilala sa pupuntahan mo.
Hindi ka rin nakakapagpahinga, wala ka rin katahimikan. Hindi siya makakibo dahil tama ito. Wala siyang naiisip na mga idea para sa bagong concept ng fashion show niya kung may press na bubulabog sa kanya. Ate, wala bang fans sina Henriette at Inigo roon? Tanong niya. Umiling ito. Wala. Iba yatang group ng artist ang sikat doon. Kaya wala ring mga taong babato sa iyo kung sakasakali. Pwede ka ring mag-fresh vegetable salad araw-araw dahil mura ang gulay. Salad? Gulay? Excited na sabi niya. Ibigay mo na sa akin ng susi, ngayon din. Magpapareserve na ako ng ticket papunta roon. That place is heaven, Jenna. Hindi ka magsisisi sa pagpunta mo roon. There's something about that place that heals. Baka pagbalik mo rito, naka-recover ka na. Who knows, baka doon mo matagpuan ng right man for you. Umingos siya. I won't fall in love with a mountain man. Miss, gising! Naalimpungatan si Jenna sa bahagyang pagyugyog sa kanyang balikat. Nasa loob pa rin siya ng jeepney na sinakyan niya mula sa buntok nang magdilat siya ng mga mata. Isang binatilyo ang bumungad sa paningin niya. Nasaan na ako? Tanong niya. Saka luminga sa paligid. Nasa sagada na tayo, Ineng. Anang matandang lalaking katapat niya sa upuan. Ang totoo ay malapit na sa poblasyon ito. Saan ka ba bababa? Kinapan niya ang bag at inilabas ang maliit na papel kung saan nakasulat ang address ng tutuluyan niya. Sa bahay po ni Ines Alfredo. Sa may bokong yon. Anang konduktor. Malapit na yon, miss. Pakibaba na lang ako roon, Haniya. Nayakap niya ang sarili nang nararamdaman na niya ang nanunuot na lamig. Umuulan nang dumating siya sa Banawe at dahil matatakutin siya sa matataas na lugar at ayaw niyang makita ang mga bangin na dinadaanan nila, natulog na lang siya. Napansin niya na mangilan-ngilan lang ang mga bahay na nadaraanan niya. Pero ang sabi ng ate niya ay may mga bahayan naman malapit sa bahay na pag-aari ng pamilya ng nobyo nito. Dito ka na, miss, anang konduktor maya-maya. Kinuha nito ang malaking backpack niya. Saan ang papunta sa bahay ni Lola Ines? Tanong niya nang makababa ng sasakyan. Umakyat ka sa hagdan na iyan. Iyong pinakahuling bahay sa trail na iyan ang bahay ni Lola Ines. Salamat, sabi niya. Naglakad na siya paakyat sa hagdan. Medyo nahirapan siya. Bukod sa sanay siya sa escalator at elevator, mabigat din ang bagahe niya. Kaunti na lang, wika niya sa isip. Pagdating mo sa bahay, matutulog ka na lang at magpapahinga maghapon. Subalit, ilang minuto na siyang naglalakad ay hindi pa rin niya makita ang dulo ng mga bahayan. Ngunit nang sa wakas ay matanaw niya ang bahay na gawa sa troso at may chimney. Parang gusto niyang magtatalong sa tuwa. Katulad iyon ng ekstruktura ng bahay sa ibang bansa, hindi siya na-disappoint dahil akala niya yung una ay sa bahay kubo siya titira. Subalit hindi pa siya maaaring makapasok sa bahay. Wala sa kanya ang susi. Ayon sa bili ng Kuya Roy niya, kunin daw niya iyon sa katabing bahay. Hanapin daw niya si Sapphire dahil ito ang may hawak ng susi. Kaya sa halip na tumuloy sa pakay na bahay, ay inakyat niya ang hagdan patungo sa malaking bahay na pula. Basa na rin siya ng ulan dahil wala siyang dalang payong. Grabe! Hindi na ba matatapos ang pag-akyat at paglalakad ko? I hate you, ate! Bakit pa ako nakinig sa advice mo na dito magbakasyon? I hate this rain! Alam namang wala akong dalang payong kung bakit umulan pa. Pagkatapos ng bakasyon ko rito, hinding-hindi na ako babalik sa bundok na ito. Never! Huwag sanang doon manirahan ng kapatid niya kapag nagpakasal na ito. Kung hindi, talagang hindi niya dadalawin ito kahit kailan. Kahit itakwil pa siya nito bilang kapatid. Basang-basa na siya nang marating ang bahay na pula. Agad na kumatok siya sa pinto. Iniisip na niya ang malambot na kama at ang mainit na tubig kapag nag-shower siya. Bigla pa siyang nagutom nang maamoy ang mabangong sopas na niluluto sa loob ng bahay.
Kung mabait ang kapitbahay ng Kuya Roy niya, yayain sana siya nitong kumain. Yes, miss? Anang boses ng isang lalaki. Bigla siyang napadilat. Sa kakaisip niya sa pagkain, hindi niya napansin ang pagbukas ng pinto. Ngunit hindi siya nagulat nang mapagmasdan ng lalaking kaharap. He was almost 6 feet tall. Matangkad siya pero parang nanliliit siya rito. Layered ang buhok nito at medyo may kahabaan kaysa sa karaniwang buhok ng lalaki. Kayumanggi ang balat nito at bahagyang singkit ang mga mata. Nakikinikinita niya ito sa isang energy drink commercial sa TV. Nakikipaglaban sa masasamang tao. Kumurap siya. Hindi dala ng gutom ang nakikita niyang imahe sa harap niya. He was her favorite figure in the sports world. James? Michael James Lizardo? Natutup niya ang bibig sa labis na gulat. Muntik na siyang mapasigaw. Lumakas din ang tibok ng puso niya. Para siyang isang teenager na kita ang paboritong artista. Gosh! Anong ginagawa mo rito? Where have you been? More than a year kang nawala. Dumilim ang mukha nito. Sa halip na sagutin ang mga tanong niya, ay pinagsarahan siya nito ng pinto. Nagulat siya sa inasal nito. Imposible naman sigurong nagkamali siya. Alam niyang ito ang sikat na taekwondo player na si Michael James Lizardo. Natitiyak niya iyon. Muli siyang kumatok sa pinto. Hey! Buksan mo ang pinto! Ikaw si James, di ba? Go away, miss, or else I will throw you out myself. Gulat na gulat si Jenna nang muling pagsarhan ni James ng pinto at marinig ang pagtataboy nito sa kanya. Sa buong buhay niya, noon lang nangyari ang ganoon sa kanya. Kinatok uli niya ang pinto. Hey! Pagbuksan mo ako! Hindi niya alam kung anong problema nito. Sigurado naman, hindi siya mukhang masamang tao. Nananahimik na ako. Ayoko ng panggulo, matigas na sabi nito. Kung alam mo kung ano ang mabuti sa'yo, umalis ka na. Hindi naman ako manggugulo. Ano bang problema mo? Muli siyang kumatok. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang kailangan ko. Niyakap niya ang sarili nang umihip ang hangin. Lamig na siya. Ayaw niyang mamatay sa lamig. Bakit kailangan pa niyang makipagtalo rito? Simple lang naman ang gusto niya. Ang makapaligo sa maligamgam na tubig at magpahinga. I told you, wala kang mapapala sa akin. Go back to where you came from. Kapag hindi ka umalis, magsisisi ka. Mapanganib na banta nito. Nag-init ang ulo niya. Hindi na nga ito naaawa sa itsura niyang basang-basa ng ulan, pinagbabantaan pa siya. Ang yabang mo, sigaw niya. Akala mo kung sino kang sikat? Pakaway-kaway ka pa sa TV. Noon nga, ngiti ka pa ng ngiti sa akin nang mag-autograph ka sa braso ko. Tapos ganyan pala kasama ang ugali mo. Kapag namatay ako sa hypothermia, kasalanan mo, wala kang konsensya. Gusto na niyang maiyak sa awa sa sarili. Paano siya magkakaroon ng peace of mind kung tuluyan na siyang marerest in peace dahil dito? Nang bumukas ang pinto, ay nakahanda na ang bagong pangungonsensya niya. Ngunit isang babae na puno ng pag-aalala ang anyo ang nagbukas niyon. Miss, are you okay? Tanong nito. Umiling siya. No, I'm not. Pumasok ka muna sa loob, yaya nito. Ate, wag mong papasukin yan. Banta ni James na nasa likuran ng babae at matalim ang tingin sa kanya. Wala nang ginawa ang mga reporters na iyan kundi guluhin ang buhay ko. Reporter? Bulalas niya. You must be mistaken. I'm not a reporter. Hindi ka reporter? Gulat na sabi ng babae. Pumasok ka na, miss. Baka lalo kang magkasakit dito sa labas. Salamat, sabi niya. Maupo ka muna. Subalit hindi pa rin inaalis ni James ang masamang tingin sa kanya. Kung hindi ka reporter, bakit ka nandito? Hinahanap ko lang si Sapphire. Sabi ni Kuya Roy sa kanya ko raw kunin ang susi sa bahay ni Lola Ines. Namutla ang babae. Oh, I'm sorry, miss. Akala kasi ng kapatid ko reporter ka. I'm Sapphire.
Pakilala nito sa sarili, sabay lahad ng kamay. Genesia Almeida, you can call me Jenna, aniya sa kapilit ng ngumiti. Kapatid ka pala ni Jimara, pasensya na kung hindi ko agad nalaman, hindi ka sana napagsarhan ni James. I was not given the chance to explain, aniya. Pinukol niya nang naninising tingin si James. Sorry if I mistook you for a reporter, anito. Bagaman halatang hindi sinsiro ang paghingi ng tawad. Nakatakas nga ako sa mga reporters, nasundan naman ako ng isang starstruck fan. Pagkasabi niyon, ay iniwan na sila nito.